Magandang araw po mga kasundo. Bago ko po simulan ang ating kwento, ay may natutunan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay, ang mag-subscribe, like at comment ay suswertihin ngayon. At ang hindi mag-skip ng mga ads ay mas lalong suswertihin. Simulan na po natin ang ating kwento. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko lang sanang ibahagi sa inyong channel ang kwentong ito. Ito po ay naging karanasan ng aking kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Alejandro. Siya nga po pala, Kuya Bari. Ako po si Pilo. Nangyari ang kwentong ito noong minsan daw siyang sumama sa kanyang tiyuhin upang magtrabaho sa isang construction site. Leandro, bukas ay sumama ka sa akin para naman kumita ka. Wika ng kanyang tiyuhin. Dahil nga wala namang trabaho itong si Leandro, nagpasya siyang sumama sa kanyang tiyuhin. Subalit, bago pa man siya makaalis ay pinaalalahanan siya ng kanyang ina. Leandro anak, eto bilin ko lang to sa'yo . Huwag ka sanang basta-bastang kumain sa mga bahay-bahay doon at mas lalong huwag kang makikisalamuha sa mga hindi mo kakilala. Maliwanag ba? Wika ng kanyang ina. Bakit naman, Nay? Tanong ni Alejandro sa kanyang nanay. Napatitig naman sa kanya ang kanyang ina at pagkatapos ay sinabing may mga aswang sa lugar na kanilang pupuntahan. Dahil hindi naniniwala ang aking kaibigan sa mga aswang, napailing na lang ito sa sinabi ng kanyang ina. Upang hindi na siya pagsabihan pa ng kung ano-ano, ay nagpasya na lamang siyang tumango. Sige nay, tatandaan ko po lahat ng inyong bilin sa akin. Wika na lang niya. Noong mga sandaling iyon ay nagpaalam na si Alejandro na papunta na siya sa kanyang tiyuhin. Habang naglalakad si Alejandro ay napaisip siya sa sinabi ng kanyang ina. Bakit kaya yun ang sinabi ng nanay? Ituloy ako mapakali. Pero hindi naman siguro totoong mga sinasabing may mga aswang. Saad niya sa kanyang sarili. Minabuti na lang niyang wag nang isipin pa ang sinabi ng kanyang ina sa kanya. Pagdating niya sa bahay ng kanyang tiyuhin ay nakahanda na iyon, kung kaya umalis na silang dalawa at tinungo na ang kalsada. Pagdating nila sa kalsada ay nag-abang sila ng tricycle upang magpahatid doon sa baryo kung saan sila magtatrabaho. Maya-maya'y may dumaan ng tricycle, kung kaya nakasakay na sila roon at nagpahatid. Habang bumabiyahe, nag-usap sina Alejandro at ang kanyang tiyuhin. Tiyo, may tatanong lang sana po ako sa inyo. Totoo bang may mga aswang sa mga doon sa baryong pupuntahan natin? Tanong ng aking kaibigan sa kanyang tiyo. Napailing naman ang kanyang tiyuhin kay Alejandro at pagkatapos ay sinabi niyang hindi niya alam dahil ilang araw pa lamang daw siya roon. Dahil doon ay nanahimik na lang si Alejandro. Makalipas ang ilang oras na biyahe ay narating namin ang nasabing baryo. Liblib ang lugar na iyon at walang gaanong kabahayang naroroon.
Bumaba sila sa tricycle at saka pumunta doon sa site kung saan sila magtatrabaho. Pagdating nila roon ay may kaunting proseso na ginawa sina Alejandro at kalaunan ay naayos din kaagad nila iyon at nakapagsimula na silang magtrabaho. Bandang 11:00 nang tumigil sila sa kanilang pagtatrabaho upang makapagpananghalian. Sa kasamaang palad ay nakalimutan ni Alejandro na magdala ng kanyang baon. Sa kadahilanang iyon ay tinanong niya ang kanyang tiyuhin. Tiyo, may konting problema eh. Kala ko kasi may mga tindahan dito. Wala akong dalang baon. Meron po bang mga karinderya banda rito? Tanong ni Alejandro. Napaisip saglit ang tiyuhin ni Alejandro. Tingin ko banta roon. Mukhang may kainan sa banda doon. Subukan mo na lang. Kung gusto mo sasamahan kita. Wika ng tiyuhin ng aking kaibigan. Dahil nakaramdam ng hiya si Alejandro, sinabi niyang siya na lamang ang pupunta upang magtanong. Noong panahong iyon ay nagpaalam na si Alejandro na aalis muna upang maghanap ng karinderya. Napatango na lang ang tiyuhin niya sa kanya. Noong nagsisimula ng maglakad si Alejandro, nakaramdam siya ng takot. Pakiramdam daw niya kasi ay may mga matang nakamasid sa kanya. Nagpalinga-linga siya, subalit wala naman siyang nakikitang tao o kahit kabahayan. Naku, saan kaya yung karinderya rito? Tanong niya sa kanyang sarili. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad hanggang sa makarating siya sa tapat ng isang kainan. Napalunok ng kanyang laway si Alejandro. Napahawak pa sa kanyang tiyan si Alejandro ng mga sandaling iyon at tila kumakalam na ito. Pagkakita niya ng isang babaeng nakatayo sa loob ay walang pag-aalinlangan siyang pumasok. Binati niya ito at pagkatapos ay nagtanong, Ate, meron po ba kayong mga lutong ulam diyan? Tanong ni Alejandro sa babae. Matagal na napatitig sa kanya ang babae na animoy inaalam ang kanyang pagkatao. Lumapit si Alejandro sa nakahilerang kaserola at saka napailing noong makitang sobrang kaunti na lang ng natitirang mga ulam. Kuya, sandali lang, pasensya na, ubos na yan. Pero mayroon pang balbakwa doon sa loob ng kusina namin. Kukunin ko na lang. Baka gusto mo iyon. Biglang wika ng babae. Napatango na lang si Alejandro sa kanya at agad na pumasok sa kusina ang babae. Habang wala ang babae, nagpalinga-linga ang aking kaibigan. Sa hindi niya malamang dahilan ay bigla siyang kinabahan. Para kasing may kakaiba sa karinderyang iyon. Pagkaraan lang ng ilang minuto ay bumalik na ang babae. Dala-dala niya ang isang mangkok na mayroong balbakwa. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Unang titig pa lang ni Alejandro roon ay hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na maglaway. Kuya, ito na yung balbakwa. Bigay ko na lang ito sa iyo, pero ang kanin, bibilhin mo . Patawa-tawang wika ng babae sa kanya. Napangiti lang si Alejandro at pagkatapos
ay sinabing dadamihan daw niya ang bili ng kanin para hindi malugi ang kanyang kainan. At hindi nga nagtagal, bumili nga siya ng 5 kanin dahil nasarapan siya sa amoy pa lang ng balbakwa. Yun nga po, Kuya Bari, umupo na si Alejandro upang simulan ang kanyang pananghalian. Bago siya nagsimula ay inamoy pa niya ang balbakwa. Lalo siyang ginanahan dahil sa amoy noon. Noong mga panahong ding iyon ay sinimula na niya ang kanyang masarap na pagkain. Wow, tsamba to! Ang sarap talaga nitong balbakwa! Wika ni Alejandro habang ninanamnamang ulam na bigay sa kanya ng babae. Habang kumakain siya ay napalingon siya sa babae. Saglit siyang natigilan nang makita niyang mabalasik na nakatitig ang nasabing babae sa kanya. Nagpatay mali siya na lang si Alejandro at ipinagpatuloy niya ang kanyang pagkain. Habang ngumunguya si Alejandro ay may malutong na karni siyang nanguya. Sa hindi niya malamang dahilan ay nakaramdam siya ng lamig. Dahil doon ay bigla niyang iniluwa ang kung anumang nginunguya niya. Agad niya iyong tiningnan at halos manindig ang mga balahibo niya sa buong katawan. Ang karning kanyang nginunguya ay tila tenga ng tao. Lalo siyang kinilabutan noong matanto niyang hindi iyon karne ng kung anumang hayop. Kung hindi, ay karne ng tao. Ano ito? Gimbal na tanong ng aking kaibigan sa kanyang sarili. Noong mga panahong iyon ay hinalukay niya ang balbakwa at nakita niya ang isa pang tenga ng tao na mayroon pang hikaw. Lalo pang kinilabutan si Alejandro ng mga sandaling iyon. Napalingon siya sa babae at nakita niyang parang nag-iba ang aura nito. Mas lalong naging mas mabalasik pa rin ang kanyang mga mata at parang hindi na niya mapigilan ang paglalaway. Dali-daling tumayo ang aking kaibigan. Binalak niyang umalis kaagad sa nasabing karinderya. Pagkatayo niya ay napalingon sa kanya ang babae nagbabantay ng karinderya. Kinilabutan si Alejandro noong mga sandaling iyon. Aalis na sana siya ng karinderyang iyon ngunit lumapit sa kanya ang babae. "Kuya, tapos ka na bang kumain?" Tanong niya kay Alejandro. Hindi nagawang makatugon ni Alejandro. Napatango na lang siya sa nasabing babae. Ate, salamat ha. Aalis na po ako. Hinihintay na siguro ako ng aking mga kasama doon. Ito nga po pala yung bayad ko." Wika ni Alejandro. Mas lalong naging mabalasik ang mukha ng babae. Napatitig siya sa balbakwa niya at sa taingang nasa hapag. "Hindi ka aalis?" Seryosong wika ng babae kay Alejandro. Pinapakita pa niya ang kanyang ngipin at naglalaway na habang nakatitig kay Alejandro. "Aalis ako rito! Aalis ako!" Utal na wika ni Alejandro dahil sa kabang kanyang nararamdaman. Dahil sa sinabing iyon ni Alejandro ay biglang hinawakan siya ng babae. Mahigpit iyon at parang tumutusok na ang kuko niya sa balat ng aking kaibigan. Sa kadahilanang iyon ay tinabig siya ni Alejandro. Agad namang natumba ang babae. Doon na nagkaroon ng pagkakataon ang aking kaibigan na tumakbo palabas sa nasabing karinderya. Saktong pagkalabas niya
ay nakita niyang patungo rin sa kanya ang kanyang tiyuhin at ang kanyang ibang kasamahan sa trabaho. "Saan ka nang galing? Diyan? Diyan ka galing?" Tila takot na wika ng isa nilang kasama. Dahil hinihingal si Alejandro ay napatango na lang siya. Nakita niya ang gimbal sa mukha ng kanyang mga kasamahan. Naku pre, sana doon ka na lang sa unahan kumain at hindi dyan sa karinderyang iyan. Aswang ang may-ari niyan at kung ano-anong putahing niluluto mula sa karne ng tao ang binebenta nila dyan. Sa winikang iyon ng kasama niya ay nakaramdam siya ng matinding kilabot. Pinakain nila ako ng balbakwa at tenga ng tao ang aking ninunguya kanina. Sa winikang iyon ng aking kaibigan ay nagulantang ang mga kasamahan niya. Naku, halika, puntahan natin ang babaeng nagbabantay sa karinderya, wika ng tiyuhin ni Alejandro. Noong mga sandaling iyon ay dali-dali silang bumalik sa loob ng karinderya. Sumama rin si Alejandro kahit na parang masusuka siya. Pagkapasok nila sa karinderya ay napasigaw sila, ngunit wala ng tao doon. Hinalughog pa nila ang buong paligid, ngunit wala na ang babae. Ang tanging naroroon ay ang mangkok na may lamang balbakwa at may mga karni ng tao na naroroon. Dahil doon, dali-dali silang bumalik sa construction site doon sa pinagtatrabahuhan nila. May isa kasi silang kasama na marunong manggamot. Pagdating nila roon ay pinakiusapan nilang tignan si Alejandro. Sa kabutihang palad ay hindi naman daw ito nahawaan. Pinainom na lang daw siya ng manggagamot ng tubig na may orasyon at agad niyang naisuka ang kanyang kinaing balbakwa. Magmula noon, nagpasya na lang ang aking kaibigan na magdala na lang ng baon upang hindi na maulit muli ang naging karanasan niyang iyon doon sa karinderya ng aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami. Gumagalang, Pilo. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.